Tinitingnang muli ng gobyerno ng Bangsamoro ang posibleng reserbang gas at langis sa pinakamalaking wetlands ng Asia sa gitnang Mindanao upang bumuo ng pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na digmaang langis sa gitnang silangan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Muling pinag-aaralan ng gobyerno ng BARMM ang pagbubukas ng Ligwasan Marsh para sa oil at gas exploration bilang tugon sa krisis sa energy at upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon. Ang malawak na latian ay matagal nang pinaniniwala ang mayaman sa natural gas at methane, ngunit nananatili itong hamon dahil sa mga usaping teknikal at pangkalikasan. Ibinunyag ito ni Bangsamoro Cabinet Secretary Maud Asnan Pendaton sa isang news briefing sa Maynila, kung saan idinaos ang isang top-level na Bangsamoro Conference sa mga executive at legislative officials. Sinabi ni Pendaton na pinapabilis ng gobyerno ng Bangsamoro ang mga pagsisikap na bumuo ng mga lokal na mapagkukunan ng energy. Kami ay mabilis na sinusubaybayan ang posibleng gas exploration sa rehiyon. Sa kasalukuyan, mayroong patuloy na paggalugad sa Mapon, Tawi-Tawi, at sa Ligwasan Marsh, na kailangang muling buksan. Aniya na gumagawa na kami ng mga hakbang patungo sa layuning iyon. Aniya, nilikha ang isang espesyal na task force upang tugunan ang mga kagyat at pangmatagalang alalahanin sa energy. Ilang dekada nang pinagmamasdan ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng Ligwasan Marsh, hindi lamang para sa malaking irigasyon at water impounding area sa panahon ng pag-ulan, kundi pati na rin sa potensyal nito para sa mga reserbang langis at gas. Isang 30 taong development framework plan ng Regional na National Economic Development Authority, ngayon ay Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang nagsabi na ang Ligwasan Marsh ay sumasaklaw sa isang lugar na 52,421 ektarya sa mga hangganang bayan ng North Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Inaasahan ng mga opisyal ng BARMM na ang proyektong ito ay magdadala ng mga trabaho at bagong mamumuhunan sa Bangsamoro. Ayon sa MENRE BARMM, mahigpit na babantayan at co-controlin ang mga aktibidad upang masigurong ligtas ang sensitibong kalikasan at wildlife sa nasabing wetlands. Kailangan munang ayusin ang malinaw na hatian at operasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng regional government bago simulan ang tuluyang pagmimina o pagbabarena. Ang 220,000 hektaryang Ligwasan Marsh ay tinatayang mayaman sa natural gas, tulad ng methane, at krodong langis. May mga paunang pag-aaral na nagpapakitang ang Cotabato Basin at Ligwasan Marsh ay maaaring maglaman ng bilyon-bilyong bariles ng langis at trilyong cubic feet ng natural gas. Nananatiling malaking hamon ang mga teknikal na aspeto ng exploration dahil sa napakasensitibong ecosystem ng Ligwasan Marsh, na itinuturing na isa sa pinakamalalaking intact inland wetlands sa Pilipinas. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon din ng pagkaantala dahil sa usapin ng jurisdiksyon at hatian sa kita, shared income, sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng BARMM. Noong 2024, nagkaroon ng kasunduan ang Pambansang Department of Energy, DOE, at ang Ministry of Environment, Natural Resources, and Energy, MENRE ng BARMM upang magsilbing gabay sa pagtanggap ng mga dayuhan at lokal na investors. May mga lokal na kumpanya tulad ng SK Ligwasan Oil and Gas Corporation at Esmeulana Global Ventures na nagpakita na ng interes. Ngunit nangangailangan pa rin ng mga kaukulang clearance mula sa regional na pamahalaan ng BARMM bago magsimula ang aktwal na paghuhukay. Kung matutuloy, inaasahang magdadala ito ng malaking kita, trabaho,
at mga bagong industriya na magpapabilis sa kapayapaan at pag-unlad ng buong autonomous region. Noong 2021, inirehistro ng Bangsamoro Board of Investments ang Esmeulana Global Ventures Company, Incorporated, isang lokal na grupong tumitingin sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga deposito ng langis at gas sa rehiyon ng Bangsamoro. Ayon kay Ali, isang kumpanyang Tsino ang nagpahayag ng katulad na interes, ngunit nag-back out sa mga kadahilanang, aniya, hindi pamilyar. Sinabi ni Ali na ang SK Ligwasan ay hindi pa nagsisimula ng mga aktibidad sa paggalugad sa bahagi ng Ligwasan Marsh na nasa loob ng rehiyon ng Bangsamoro, at idinagdag na ang kumpanya ay nangangailangan ng mga clearance mula sa pamahalaang pangrehiyon ng BARMM sakaling makapasok ang mga eksplorasyon nito sa lupain ng Bangsamoro. Binago ng gobyerno ng BARMM ang pagtulak upang maakit ang mga mamumuhunan sa sektor ng enerhiya nito sa gitna ng global fuel crunch bilang isang pagbagsak ng digmaan sa Middle East, na sinimulan ng United States at Israel noong February 28 kasama sa pagganti ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamakritikal na maritime choke point sa mundo, kung saan ang ikalimang bahagi ng pagbibiyahe ng langis at gas sa mundo. Sinabi ng Cabinet Secretary at spokesperson ng BARMM na si Maud Aznan Pindaton na ang oil at gas development sa Bangsamoro Region ay nag-aalok ng pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang hinaharap na shocks mula sa pandaigdigang krisis sa energy. Ang Pilipinas ay isang net energy importer na nakakakuha ng 78% ng crudo nito mula sa Middle East, ayon sa Philippine Information Agency na pag-aari ng Estado. Sinabi rin ni Bangsamoro Parliament Floor Leader na si John Anthony Lim na ang rehiyon ay nag-e-explore ng alternative fuel sourcing options, kabilang ang direktang pag-import mula sa mga kalapit na bansa, lalo na sa mga miyembrong ekonomiya ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area.